Nagulat na lang si Leon sa naturang impormasyon. Hindi niya akalain na ang matamis na babaeng ito ay isang brutal na mamamatay tao. Nakangiting matamis, tinanong ni Karen kung maaari silang magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Sa pagsasalita, ganap niyang kinopya ang mabagal na paraan ng pananalita ng Undertaker. Dahil dito, sa wakas ay nakumbinsi ang bata sa katotohanan ng kanyang hula. Sumagot siya na maaari na silang magpatuloy. Napagtanto ni Leon na sa araw, ang babae ay isang ranggo isang adventurer na nagngangalang Karen, at sa mga anino ay isang elite assassin na palayaw. Nakakatakot para sa lalaki na mapagtanto na ngayon ay naggalugad siya sa isang maze kasama ang isa sa tatlong malalaking kasamaan ng mga slum. Ito ay lubhang mapanganib. Nahirapan si Leon na tanggapin ang katotohanan na ang magandang dalagang lumilikha ng masayang kapaligiran sa paligid niya ay isa talaga sa mga pinuno ng slum. Parang hindi alam ni Kan ang katotohanan ito, at sasabihin sana sa kanya ng guildmaster kung alam din niya ang tungkol dito. Okay siya, ngunit kung natuklasan ng obispo ang panlilinlang na ito, malamang na hindi makayanan ng batang babae ang mga kahihinatnan. Si Leon lang ang nakakaalam ng sekreto ng tunay na pagkatao ni Karen. Sa ganitong sitwasyon, walang paraan na pabayaan niya itong mag-isa. Para sa pumatay, ang kanyang pagkakakilanlan ay ang pinakamahusay na pinananatiling lihim. Malamang na anumang paraan ang gagamitin para patahimikin ang sinumang nakakaalam ng sekreto ng dalaga. Napagtanto ni Leon na kailangan niyang maging lubhang maingat ngayon. Dapat niyang panuurin ang bawat bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Tutal, pinagmamasdan siya ng killer. Wala pang ideya si Karen na alam ng lalaki. Pinigilan niya muli, sinabi sa kanya na narito na sila at may mga kaaway na naman sa unahan. Isang halimaw na kamukha ng isang malaking aso na may 4 na mata ang lumabas mula sa mga anino. Nang tumama ang laway ng halimaw na ito sa sahig na bato, nasunog ito. Naiinis na sinabi ni Karen na pangit ang halimaw at dahil sa hitsura nito ay ayaw niyang lumaban. Natawa si Leon dahil alam niyang hindi lang ito aesthetic taste. Sinabi ng iba na mahihirapan ang dalaga na labanan ito sa pamamagitan lamang ng paghahagis ng mga punyal. Lalo na kung ang halimaw ay nilikha sa pamamagitan ng satanic technique, magkakaroon nito ng kakayahang muling buuin. Tinanong ng lalaki kung mayroon bang anumang paraan upang makalibot sa asong ito. Sumagot si Karen na aabutin pa ng 30 minuto mula sa itaas. Sinabi rin niya na hindi niya maangkin na hindi sila makakatagpo ng parehong halimaw sa kanilang paglalakbay. Mukhang kailangan nilang labanan ito pagkatapos ng lahat. Napagtanto ni Leon na ang mga bastard na ito ay titigil hanggang sa ma-activate ang City Devourer. Nagpa siya ang bata na sa kasong iyon ay dapat niyang gamitin ang mga serbisyo ng Undertaker. Tinanong niya ang anino kung kaya nitong bigyan ng mortal na sugat ang nilalang. Sumagot ang Undertaker na kaya niya ito. Pagkatapos ay sinabi ni Leon na itali nila ni Karen ang aso at dapat ay handa siyang tumulong. Tulad niya o hindi, lahat sila ay nasa iisang bangka. Matamang pinanood ni Karen ang usapan na ito at hindi man lang kumurap ng pumayag ang kabaong. Nakinig si Leon sa kanyang sarili at napagtanto na halos lahat ng tibay na ginugol sa pag-abot dito ay nabawi. Ngayon ay maaari niyang subukan ang kanyang makakaya. Hindi nag-iisip ng mahabang panahon, tumalon si Leon sa pagtatangkang itama ang unang suntok sa demonyong aso. Nagsimulang magbuga ng laway ang halimaw. Ang nakamamatay na spray ay lumipad sa iba't ibang direksyon, ngunit handa na si Leon para dito at agad na inilabas ang kanyang banal na espada, na binulag ang kanyang kalaban dito. Ito ay isang napatunayang pamamaraan mula pa nang makaharap ang Phantom Armor. Napaungol ang aso. Pagkatapos ng lahat, ang isa sa mga pangunahing tungkulin ng banal na tibak ay upang sirain ang anumang puwersa at sangkap na mapanganib sa buhay. Tinutukan ni Leon at tinusok ang kanyang espada sa leeg ng kanyang kalaban, balak na putulin ang isang ugat. Ngunit sa kasamaang palad, masyadong mababaw ang sugat ng lalaki. Nagsimulang magluwa ng laway ang demonyong aso. Siguradong naasar talaga sa kanya ang bata. Napagtanto ni Leon na kailangan niyang gamitin ng husto ang kanyang katalinuhan, dahil sa susunod na pagkakataon ay hindi na niya maiiwasan ang pag-atake. Ang bata ay nag-concentrate, dahil kailangan niyang palayasin ang pag-atake ng kaaway kahit isang beses pa. Ngunit pagkatapos, lumipad si Karen at sinabi sa kanya na tamaan muli ang bagay na iyon ngayon din. Nakipagpalitan ng tingin ang batang lalaki sa babae at iniisip kung dapat ba itong magtapat sa kanya. Nagpa siyang makipagtambol kay Karen, kaya nagtuloy siya sa pag-atake. Sa kanyang side vision, nakita ni Leon ang mga punyal ng dalaga na lumilipad sa tabi niya patungo sa direksyon ng kalaban. Tinamaan nila ang demonyong aso mula sa magkabilang panig. Magtatagumpay ang pag-ataking ito. Sinubukan muli ni Leon na laslasin ang lalamunan ng kanyang kalaban, ngunit muli ay halos hindi na siya sinira nito.
Napagtanto niyang kailangan niyang gumalaw ng mas mabilis at maglagay ng mas maraming puwersa sa suntok. Kahit na pagkatapos ng gayong malakas na pag-atake, ang demonyong aso ay parang walang nangyari. Ngunit biglang napaungol ang nilalang sa sakit at huminto sa paggalaw, nanlamig sa kinatatayuan. Ang mga galaw ng demonyong aso ay napatigil sa pamamagitan ng mga punyal ng Undertaker, na nagpasara sa anino ng nilalang at napigilan itong gumalaw. Ang makasalanang mamamatay ay lumabas sa mga anino at inutusan ang aso na mamatay. 12-dosenang dagger ang tumusok sa halimaw. Napaungol siya sa sakit at kawalan ng pag-asa. Makalipas ang 1 segundo, patay na bumagsak ang nilalang sa sahig ng underground corridor. Nagulat si Leon. Tinanong niya si Elcid kung ito ba ang A-rank ability. Napansin ng espiritu na ang sugat ng nilalang ay hindi nagbabago. Nangangahulugan ito na ang pag-atake ay huminto sa prosesong iyon. Ito ay isang nakamamatay na suntok upang talunin ang nag-iisang kalaban minsan at para sa lahat. Ang ganitong uri ng aksyon ay talagang akno sa imahe ng isang assassin. Palihim na lumapit si Karen sa lalaki at pinalakpakan ito sa balikat at sinabing para sa isang grupong nagmamadaling nagtipon, maganda ang ginagawa nila sa pagtutulungan ng magkakasama. Sumang-ayon si Leon sa dalaga, sinabing hindi maimagine cool ang paghagis niya ng mga punyal sa mga buntot ng nilalang. Sumagot ang dalaga na kung ikukumpara sa lunge ng hamak na hamak, ito ay wala. Idinagdag niya na wala siyang ideya na ang assassin ay maaaring gumamit ng ganoong kagandang martial art. Patuloy niyang pinuri si Coffin Man, na sinasabing malamang na hindi niya pinupuntirya ang upuan ng Slum King sa wala. Pagkatapos noon, nag-alok siyang mag-move on dahil wala na silang segundo para ipos. Pumayag naman ang bata at sinabihan silang umalis kaagad. Napagtanto niya na sa gitna ng clean-up operation na ito ay isang labanan laban sa oras. Kailangan nilang makarating bago matapos ang ritual. Lalong sumulong ang mga lalaki, ngunit biglang natigilan si Karen sa dingding, na kinakalkula ang bilang ng mga kalaban sa harap nila. Sa hindi kalayuan sa kanila, binilang niya ang 8 erehe. Napagpasyahan ng dalaga na masyadong mabilis ang takbo nila ni Leon, na nangangahulugang pagpapawisan na sila sa pagkakataong ito. Sa pagtingin kay Karen, napagtanto ni Leon na pagdating sa kakayahang masuri ang kapangyarihan ng kanilang mga kaaway, walang mas mahusay kaysa sa kanya sa kanilang koponan. Bawat isa sa mga erehe ay napakalakas kaya't hindi sinasadyang nanginginig ang katawan sa takot. Masyadong mapanganib ang mga kalaban, kaya walang pagpipilian ang mga lalaki kundi hintayin ang kanilang mga kasama sa misyon na sumama sa kanila, o kailangan nilang hanapin sila. Ngunit ang pangalawang pagpipilian ay may problema, dahil kung sila ay dumating ng huli, o namiss nila ang isa't isa sa daan, ito ay tapos na. Dismayadong sinabi ni Karen na marami na silang napagtagumpayan at kailangan nilang umasa muli sa swerte. Nahihiya si Leon na kilala niya ang totoong ugali nito, dahil sa panlabas na anyo ay isa lamang itong ordinaryong adventurer. Nang wala sa oras, nagsimulang yumanig ang sahig ng pasilyo upang matamba si Leon sa lupa. Napagtanto ng bata na ito ay isang shockwave na dulot ng banggaan ng napakalaking puwersa, at ito ay napakalapit. Napasulyap sina Karen at Leon, na pagtantong may nag-aaway ngayon sa kanilang team. Narinig din ng mga erehe ang tunog, at 4 sa kanila ang pumunta sa kung saan nagaganap ang labanan. Napagtanto ni Leon na ito ay para lamang sa kanilang kalamangan, dahil sa ganitong kaayusan ay mas marami silang pagpipilian. Ang mga lalaki ay nahaharap sa isang mahirap na pagpipilian, upang iligtas ang kanilang mga kasamahan na ngayon ay nakikipaglaban, o upang salakayin ang mga kaaway, na maraming beses na mas mababa at masira. Iminungkahi ni Leon na makipagtulungan si Karen sa iba. Pagkatapos ng lahat, kung ang hiwalay na grupo ng mga kaaway ay nakakuha ng mataas na kamay at bumalik, kailangan nilang lumaban sa dalawang larangan. Sinabi ng lalaki na dapat nilang subukang i-maximize ang kanilang lakas. Tumango ang dalaga at sinabing valid ang kanyang argumento. Ang natitirang 4 na erehe ay hindi rin mukhang madaling target. Sinabi ni Karen na may kailangan siyang gawin bago umalis. Pagkatapos ng mga salitang iyon, humiga siya sa sahig, na ikinaisip ng bata kung ano ang nangyayari. Tulad ng nangyari, ginagawa niya ito upang marinig kung mayroong anumang mga kaaway sa malapit at upang piliin ang pinakaligtas na landas. Nang harapin niya ito, tiyak na pinili niya ang tamang landas. Tumingin si Guy kay Karen ng may paghanga, at inisip kung paanong ang kanyang antas ng kakayahang Seikiko ay lampas sa mga kakayahan ng tao. Habang sumusulong ang mga lalaki, tumalsik ang mga patak ng dugo mula sa likod ng dingding. Nagulat sila sa tanawing ito, dahil hindi sila naghinala ng panganib sa paligid. Isang lalaki ang lumitaw mula sa likod ng dingding. Ang kanyang katawan ay tinusok ng ilang kakaibang ugat, at ang kanyang dugo ay bumuhos sa batong sahig ng underground na koridor.
Nang makalapit ng kaunti sina Karen at Leon ay nakita nilang katawan iyon ni Conrad. Umuubo at dumura ang lalaki, at least buhay pa. Mabilis na tumulong si Leon sa kanyang mga kaalyado nang walang pagdadalawang isip. Gusto niyang subukan man lang na tulungan ang naghihingalong lalaki. Isang madilim na aura ang nakapalibot sa lalaki mula sa lahat ng panig. Napagtanto niya na may dalawang magkaaway. Ang erehe, na may nagbabantang pulang aura, ay nagsabi sa kanyang mga kasama na iwan si Leon sa kanya. Napatingin siya kay Karen at nakita niyang may dalawang erehe na umaatake sa kanya. Habang siya ay nakikipag-usap lamang sa isa, mayroong ilang mga katawan ng iba pang mga satanista na nakahandusay sa sahig. Parang pinatay sila ni Sir Conrad. Sinabi ni Elsed na hindi na kailangang mag-alala ang lalaki tungkol sa babae. Ang isang mas mahalagang problema ay ang kanyang kalaban, na napakalakas. Pinayuhan siya ng espiritu na iwanan ang lahat ng mga kakaibang pag-iisip at ganap na tumutok sa kung sino ang nakatayo sa kanyang harapan. Ang erehe ay nag-concentrate at bumulong ng ilang mga salita ay nagsimulang ipatawag ang kanyang kapangyarihan. Ang espasyo ay napuno ng pinakamalakas na dark magic na mahirap labanan. Nagulat si Leon nang mapagtantong gumagamit ng asul na ambon ang kanyang kalaban. Sumigaw ang erehe na magiging alabok ang lalaki sa pamamagitan lamang ng paghawak sa dilim. Sinabi niya na ang paggamit ng isang gumagala na multo sa isang mababang buhay tulad ni Leon ay nangangahulugan ng isang marangyang kamatayan. Napagtanto ni Elsed na ang kalaban nila ay isang tumatawag. Tinanong ni Leon kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ng espiritu na ang mga erehe ay nahahati sa dalawang kategorya. Ang mga mutant, na gumagamit ng satanic techniques sa kanilang mga katawan, at summoners, na nagpapatawag ng mga nilalang mula sa ibang mga dimensyon. Napagtanto ni Leon na ang kanyang kalaban ay isang napakalakas na kalaban. Kaya hinawakan niya ang banal na espada sa kanyang mga kamay at naghanda para sa isang seryosong labanan. Agad niyang sinimulan ang paghiwa sa asul na ambon gamit ang kanyang espada. Ang kababalaghan ay kitang-kitang umuurong mula kay Leon. Sa una ang erehe ay tumawa, na nagsasabi na ang tibak ay hindi gagana sa espiritual na mga puwersa, ngunit ang ambon ay tumagos na parang ito ay isang bagay na nakikita. Sa pagtingin dito, hindi makapagsalita ang erehe. Wala pa siyang nakikitang nakikipaglaban sa isang multo na gumagala ng ganoon. Habang siya ay patuloy na humakbang sa hamog, sinabi ni Leon na palaging may mga exception. Hanggat ang banal na espada ay nasa kanyang mga kamay, maaari niyang maputol ang anumang bagay. Hindi makapaniwala ang erehe sa kanyang nakikita. Naisip niya na kahit gaano pa kalaki ang aura power na ilagay sa sandata, imposibleng sirain ito ang kanyang satanic technique. Ipinatawag niya ang lahat ng kanyang natitirang kapangyarihan at sila ay nagpakita sa anyo ng isang pulang halimaw. Habang lumilipad ang halimaw patungo kay Leon, sumubsob siya at dumiretso sa kinatatayuan ng erehe. Ang sandali ng sorpresa ay ginamit sa magandang epekto, at ang lalaki ay nagawang tumagos sa katawan ng kaaway gamit ang kanyang espada. Hinawakan ng erehe ang kanyang espada at nagtanong ng Valentuna kung sa tingin ng lalaki ay may epekto sa kanya ang kanyang pag-atake. Ngunit pagkaraan ng isang segundo, napagtanto niyang hindi naghihilom ang kanyang mga sugat at nagawa na siyang masugatan ni Leon. Ang tibak ay ginawang wala ang sining ni Satanas. Walang sinabi si Leon sa kanyang kalaban. Umisi siya at itinusok ang kanyang espada sa mas malalim. Wala nang sinabi ang erehe. Napaungol na lamang siya sa sakit, duguan, iniwan ang hingal na katawan ng kaaway sa sahig na bato. Sinimulan ni Leon na lipulin ang iba pang mga erehe. Sa pagtingin sa katotohanan na si Leon ay nakipag-ayos sa kanyang kaaway ng mas mabilis kaysa sa kanya, sinabi ni Karen na ito ay isang tunay na kahihiyan sa kanyang ulo. Nakangiting sagot ni Leon na sa totoo lang mas marami siyang kalaban. Oo, at medyo skishy ang kalaban niya, pero ang mas mahalaga ngayon ay kung ano ang mali kay Sir Conrad. Dumudugo, humingi siya ng tawad sa ganoong kalagayan. May butas sa kanyang dibdib at sinabihan niya ang mga ito na pabayaan siya. Ang sabi ng lalaki ay gagaling ang kanyang katawan. Maaaring maantala, ngunit mangyayari ito. Nahulaan ni Karen na ang mga bagay ay mas masahol pa kaysa sa tila. Pinutol niya ang lalaki, tinanong kung ilang oras na lang ang natitira niya. Umisi si Sir Conrad, iniisip kung alam na ba ng dalaga kung gaano ito kaseryoso. Nagulat si Leon sa sumunod na pangungusap ni Karen. Tinanong niya ang lalaki kung ang kanyang kondisyon ay nangangahulugan na ang kanyang lakas ay napakahina kaya hindi niya napigilan ang pagdurugo. Idiniin ng lalaki ang kanyang palad sa dumudugong sugat at sinabing makakatagal siya kahit 1 oras. Ngunit wala siyang ideya kung ano ang susunod na mangyayari. Sinimulan ni Leon na suriin ang sitwasyon at inisip kung magagawa ba nilang alisin ang lungsod ng kasamaan sa loob lamang ng 1 oras, at kung posible bang pagalingin kaagad si Conrad pagkatapos ng labanan.
Kung wala sa posisyon si Leon para gawin ang isang bagay, hindi rin siya mag-aaksaya ng oras sa pag-iisip tungkol dito. Ngunit ngayon ay mayroon na siyang banal na espada at alam niya kung paano ito gamitin. Napatingin siya kay Elcid at alam niya kaagad kung ano ang gusto ng bata. Tumango ang espiritu bilang pagsang-ayon. Hinawakan ni Leon ang braso ni Conrad at nakinig sa bili ni Elcid. Sinabi ng espiritu na kung uulitin niya ito bawat salita, ang Holy Healing Arts ay gagana at ang sugat ay gagaling. Pinagmamasdan ni Karen ang mga kilos ng bata ng may pagtataka at pag-uusisa. Iniyuko ni Leon ang kanyang ulo at nagsimulang mag-alay ng panalangin sa Diyosa, na inuulit pagkatapos ng Elcid. Nang sabihin ng bata ang mga salitang iyon, ang kanyang mga kamay ay kumikinang na may mainit na liwanag. Hindi makapaniwala si Conrad na makikita niya ng personal ang ganoong bagay. Lalong lumiwanag ang liwanag at naramdaman ng lalaki na nabawasan ang kirot sa kanyang dibdib salamat kay Leon. Nagulat si Karen nang mapagtanto na ang gayong kakayahan ay naaayon sa sagradong pagtanggap ng bishop. Makalipas ang ilang segundo, ganap na gumaling ang sugat ni Conrad at ang nakanganga na butas ay napalitan ng malambot na panibagong balat. Tumalon si Conrad at may pasasalamat na hinawakan ang mga kamay ni Leon. Sinabi niya na narinig niya na si Leon ang nagplano ng pag-atake sa District 25. Ngayon ay naunawaan na ng lalaki kung bakit ang bata ang pinuno. Nahihiyang nakinig si Leon sa tanong ng lalaki kung kandidato ba siya sa Cardinal of the Holy Order. Umubo si Conrad at sinabing siya ay masyadong walang taktika para sa isang tao na may utang sa bata ng kanyang buhay, at kahit na hindi niya kayang lumaban, mayroon siyang sapat na lakas upang pagalingin ang kanyang sarili. Natigilan si Leon sa sinabi ng lalaki na hindi niya akalain na ang pagsisiwalat ng kanyang pagkakakilanlan ang gusto niya, ngunit sabay thumbs up, tiniyak siya ni Conrad, sinabi sa kanya na hanggang sa makuha ni Leon ang isang mataas na espiritual na ranggo sa hinaharap, siya ay mananatiling tahimik. Sinubukan ni Leon nang umiti ng taos puso, ngunit napigilan ito nang sinabi ni Elcid na ang hindi pagkakaunawaan ay naiipon na parang snowball. Binigyan ni Karen si Conrad ng isang hilang elixir at sinabihan siyang manatili. Kailangan nilang bumalik sa orihinal na misyon. Nang mag-isa sina Leon at Karen sa desyerto na mga pasilyo, napansin ng lalaki na kakaiba ang tingin sa kanya ng blonde. Bigla niya itong isinandal sa pader, na parang batang namula. Gulat na tanong ng dalaga sa kanyang mga mata kung totoo ba ang sinabi ni Sir Conrad. Kung siya ay talagang kandidato para sa Cardinal, sa kanyang mga taon, ito ay isang hindi pa nagagawang kaso. Si Leon ay nagsisimula ng matense sa pag-uusap na ito, ngunit nagpatuloy si Karen. Hinangaan niya ang kanyang maaraw na aura at ang katotohanang pinagkadalubhasaan niya ang sagradong pamamaraan ng pagpapagaling. Napatingin siya sa espada nito at nagtaka kung sino ang nagturo sa kanya kung paano gumamit ng aura weapons. Kung tutuusin, napakagaling ng bata. Malamig na sagot ni Leon na hindi siya kandidato sa opisina ng Cardinal. Pero hindi tumigil si Karen. Ipinapalagay niya na ang lalaki ay isang apprentice ng Order of the Holy Iron Castle. Hiniling sa kanya ng blonde na turuan din siya dahil nangingitim siya sa pag-usisa. Nilampasan siya ni Leon at sinabi sa kanya na sa hinaharap, kung magiging magkaibigan sila, magbabahagi siya ng ilang sikreto sa kanya. Naisip niya na kung hindi lang niya nakilala ang tunay na ugali nito ay sumuko na siya sa mga pakiusap na yon. Lumingon ang bata nang marinig ang sinabi ng babae tungkol sa kung paano, salungat sa inaasahan nito, napatunayang isa siyang hindi magugupo na pader. Nagulat si Karen na hindi siya pumayag sa mga pakiusap nito. Sinabi ni Karen na kadalasan ang mga lalaki ay palaging pinapahalagahan ang kanyang mga kahilingan. Sa kanyang isip, naisip ni Leon na imposibleng manatiling walang malasakit sa gayong pang-aakit. Ngunit sinabi niya ng malakas na kailangan nilang magpatuloy. Tinanong niya ang dalaga, maghahanap pa ba sila ng ibang miyembro ng team, o susubukan nilang lumampas ng mag-isa? Tinali ang kanyang nakapusod, walang pag-aalinlangang sumagot ang dalaga na hindi na nila iyon kailangang alalahanin pa. Nagtatakang tanong ni Leon kung bakit. Palihim na sinabi ni Karen na kapag nasa lugar na sila, maiintindihan niya. Tahimik silang naglakad sa mahabang corridors. Biglang nahulog ang isang trumpeta ng mga erehe mula sa paligid. As it turned out, nahanap nila sina Jeezer at Khan. Nagawa ng mga lalaki na maalis ang ilang mga kaaway. Sa pagtingin sa kalagayan ng mga bangkay, naisip ni Leon na naaawa siya sa mga erehe. Sinabi ni Jeezer na natutuwa siyang makitang hindi nasaktan ang mga lalaki. Nang marinig niya ito, lumabas sa anino ang Undertaker. Tinanong niya ang bishop kung natutuwa siyang makita siya. Tumalikod sa kanya ang lalaki at sinabing hindi niya alam na naroon siya. Nagsalita si Leon tungkol sa nangyari kay Sir Conrad. Idinagdag din niya na wala silang panahon para hintayin siyang gumaling.
Sumang-ayon dito ang obispo kaya sinabi niyang sasama sila sa kanilang 5. Tinawag ni Khan si Karen na nagsasabi na kung siya ay isang adventurer, dapat ay mayroon siyang kapaki-pakinabang na artifact na ibabahagi. Ang batang babae ay walang pakialam na sumagot na hindi niya kakausapin ang isang bloodsucker na humihigop ng dugo mula sa mga karaniwang tao. Galit na galit si Khan sa sinabi ng mga babae, ngunit itinigil ni Jeezer ang kanilang pagtatalo at sinabing iaanunsyo na niya ang kanilang plano ng aksyon. Dahil ang obispo ay may pagtutol sa mga pamamaraan ng Satanas, siya ay nasa taliba. Si Khan at Karen ay lilipat sa gitna ng linya. Paprotektahan ni Leon ang likuran ng pangkat sa pamamagitan ng pagiging nasa dulo ng kanilang prosesyon. Ang lalaki ay isang trump card at kailangan niyang protektahan. Natawa si Khan sa katotohanan na ang rookie adventurer na ito ay gagamitin bilang bargaining chip. Sunod, tinanong ng gang leader kung ano ang sasabihin ni Jeezer tungkol sa Undertaker. Sinabi ni Leon na kung walang iniisip, hayaan siyang sumama sa kanya. Kung tutuusin, minsan na siyang tinulungan ng Undertaker. Kinumpirma ni Karen na may naiambag siya sa kanilang matagumpay na pagkikita. Napansin ni Guy na desperado na ang blonde. Walang pakialam na sinabi ni Khan na maaari nilang kunin ang Undertaker para sa kanilang sarili. Sa bagay, hindi naman siya nakikinig kahit kanino. Sa kadiliman ng koridor, nakita ng koponan ang isang hindi makamundong asul na glow. Habang papalapit sila, sinabi ni Jeezer na ang liwanag na ito ay parang isang espasyong nilikha gamit ang satanic technique. Itinuon ng obispo at tinawag ang kanyang kapangyarihan para harapin ang problema. Tumakbo siya pasulong at sinabihan ng koponan na sundan siya, dumiretso sa kakaibang lagusan na ito. Bawat isa sa mga miyembro ng pangkat ay masunerang sumunod sa kanya. Natagpuan nilang lahat ang kanilang mga sarili sa isang hindi kasiyasyang kadiliman. Napagtanto ni Leon na, bukod sa aura sense, wala siyang naririnig at nakikita. Mabilis na lumabas si Leon sa lagusan nang makapasok siya rito. Nang makalabas ang buong team mula sa hindi sa mundong lagusan, napansin nilang napapalibutan sila ng mga kalaban. Mukhang alam na ng mga erehe na dito sila nanggaling at naghihintay sa kanila. Sinabi ng isa sa mga punong erehe na hindi niya inisip na maghintay ng ganoon katagal para sa mga bisita. Napakabagal daw ng team. Sa kabalintunaan sa kanyang boses, sinabi ng ringleader na taos puso siyang nagpapasalamat sa kanilang presensya. Nang makita ni Jeezer ang marka sa noo ng mga ereheng ito, napagtanto niyang nakatayo ang isang mangangaral sa kanilang harapan. Tinanong ni Leon si El Cid kung ang lalaking nakatayo sa kanilang harapan ay ang pinuno ng hanay ng mga erehe. Sinabi ng espiritu na siya nga. Ipinaliwanag ng mentor na may mga deboto. Gumagamit sila ng satanic technique na natanggap mula sa isang tao. Mayroon ding mga mananampalataya. Sila, sa kurso ng kanilang independenteng pag-aaral ng mga pamamaraan ni Satanas, ay nasisipsip sa kapangyarihang ito. Sa wakas, ang mga pinuno ay ang mga mangangaral. Kung ikukumpara sa simbahan, sila ay matataas na obispo. Sinabi ng tinaguriang obispo na ang araw na ito ay tunay na kahangahangang araw. Kung tutuusin, naging matagumpay ang ritual at nagbunga ang mga buhay na binawian. Bulalas niya na hindi niya akalain na maipapakita niya ang mga turo ng tunay na Diyos sa harap ng isang makikitid na lingkod ng Diyosa. Lahat ng miyembro ng pangkat ay nakinig sa mangangaral na may pagkasuklam. Tinanong ni Khan kung matagumpay ang ritual, bakit walang nangyari. Sinabi ng mangangaral na ang proseso ay nagsimula na at wala na silang magagawa para ayusin ito. Ilang segundo pa bago sila matapos. Nangangamba si Leon na kung magiging matagumpay ang ritual ay mapupunta sa impyerno ang kanilang plano. Ngunit tiniyak sa kanya ni El Cid na may oras pa. Sinabi ng espiritu na ang prinsipyo ng pagpapatawag ng mananakmol sa lungsod ay parang pangingisda. Gamit ang life force essence, ang halimaw ay inaakit palabas ng hindi makamundong dimensyon. In short, hanggang kumagat ang halimaw na isda, may oras pa sila. Nilinaw ni Leon na lalabas na hindi alam kung kailan mahahanap ng halimaw ang pain at kukuha ng pain. Sinabi ng espiritu na nangyari ito, upang magkaroon sila ng isang buong oras na matitira, o ilang segundo lamang. Ito ay isang karera laban sa oras. Ang obispo ay nagsimulang magdasal, na humihiling sa Diyosa na magpadala ng kanyang liwanag sa kanila upang hindi sila mawala sa kadiliman. Ang sagot sa panalangin ay isang maliwanag na papalapit sa mga kaaway. Ang mga kitakot-takot na halimaw na iyon ay hindi makayanang tumingin sa liwanag na iyon kahit isang segundo. Nagtakip sila ng ngipin at pumikit. Sinabi ni El Cid kay Leon na pinagsasama ng diskarteng ito ang aura at banal na pamamaraan. Ang liwanag na ito ay sapat na upang pigilan ang satanic summoning technique. Iminungkahi ng espiritu na ang paggamit ng kanyang liwanag ay magiging mas epektibo. Ngunit sa anumang kaso, ito ay titigil sa satanic ritual para sa isang sandali.
Sumali si Karen sa labanan. Nagpatawag siya ng aura at ginamit ito para ihagis ang kanyang mga punyal sa mga kalaban. Nang hindi kumukurap, hinawakan ng mangangaral ang isa sa kanyang mga kaalyado at inilagay sa ilalim ng mga punyal, na tinakpan ang kanyang sarili nito. Nagsimula ang isang mainit na labanan. Tumalsik ang dugo sa paligid at lumilipad ang mga parte ng katawan. Napagdesisyonan ni Leon na kung hindi pa rin sumasali sa gulo ang mangangaral, nangangahulugan ito na ang lugar na kanyang pinagtatanggol ay ang ubod ng ritual. Napagtanto ng lalaki na hanggat hindi magagamit ng mga bastard na ito ang kanilang mga satanic technique, kailangang masira ang bilog. Na parang binabasa ang isip ng lalaki, sinabi ng mangangaral na ang pagsira sa bilog ay hindi tatatakan ang spell. Tumayo si Leon at nag-isip ng plano ng karagdagang aksyon. Ikinaway ng mangangaral ang kanyang kamay at nagsimulang lumabas ang iba't ibang halimaw mula sa mga portal. Tumayo si Leon sa harap ng isang grupo ng malalaking nilalang na may pulang kumikinang na mga mata. Tinanong ni Leon si Elsed kung bakit parang aso ang lahat ng halimaw na ito. Sumagot ang espiritu na ang pamamaraan ng pagtawag ay nasira. Sinabi niya na maaaring sa pamamagitan ng isang mababang pamamaraan ng Saturday Aniko na nilikha ng erehe ang Chimera. Isa itong di-perpektong nilalang, na nangangahulugang sisirain ito ang sarili. Naisip ng batang lalaki na kahit na ang gayong hindi perpektong nilalang ay sapat na upang bumili ng ilang oras, marahil ay talagang hindi maiiwasan ang pag-activate ng ritual. Nang makakita ng napakalaking bilang ng mga hindi makamundong halimaw, sinabi ni Khan na ituturo niya sila sa kanilang lugar. Nang walang pag-iisip, ang lalaki ay nagmamadaling kumilos at sinunggaban ang unang halimaw. Sinaksak niya ang kanyang katawan sa dalawa, tumalsik ang berdeng dugo kung saan-saan. Ngunit nang ang berdeng likido ay tumama sa hubad na balat ni Khan, nagsimula itong sumakit na parang asid. Ang sumunod na halimaw ay inatake ni Karen. Lumipad dito ang matatalim na punyal ng batang babae, ngunit talagang wala silang napinsala dahil hindi sila dumaan sa nakasuot ng lason. Marahil ang mga halimaw ay walang pain reflexes sa simula. Sumigaw si Jeezer na sa ganitong bilis ay nasa walang katapusang labanan sila hanggang sa maubos ang kanilang lakas. Ang panganib sa itaas nila ay tumaas lamang. Mas mahigpit na hinawakan ni Leon ang banal na espada at nagpasya na kailangan niyang pumunta sa ubod ng ritual sa lalong madaling panahon. Ang sitwasyon ay komplikado sa pamamagitan ng katotohanan na hindi niya magagamit ang kapangyarihan ng espada sa buong lawak nito. Nagbabala si Els na kung napansin ng mga nilalang na iyon ang pag-iral ng bayani, mas magiging mahirap ang mga bagay. Ngunit kung sorpresahin mo ang mga kaaway, maaaring mapabuti ang sitwasyon. Alam ni Leon ang katotohanan na ang kanyang tungkulin sa sandaling ito ay upang ihatid ang huling suntok. Dapat gawin ng buong team ang kanilang makakaya para pigilan ang mga baliw na erehe. Ibinuka ng mangangaral ang kanyang mga braso sa gilid at ang portal ay nagliwanag ng mas maliwanag. Sinabi ng mga erehe na may pagkamangha sa kanyang boses na sa wakas ay sinagot na ng mananakmal ng mga lungsod ang kanilang tawag. Ang portal ay naging isang nakatutuwang pulang buhawi. Ramdam ni Leon ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso sa kanyang dibdib. Napagtanto ng batang lalaki na ang isang matinding takot na paparating na hindi pa niya naranasan noon. Gusto ni Leon na gamitin ang kanyang espada, ngunit sinabi ni Els na hindi pa rin siya pinapayagang gawin iyon. Ngunit pinayuhan niya siya na gumamit ng isang sagradong pamamaraan, gamit ang kalahati ng kanyang naipon na kapangyarihan. Ang lalaki ay nag-alinlangan na ito ay gag-ana, ngunit ang espiritu ay nagsabi, ito ay mahirap ngunit epektibo. Sinabi ni Els na salamat sa buwan na nilikha ni Jeezer, nagkaroon siya ng ideya. Upang ganap na kopyahin ang simbolo ng Diyosa, kailangan mo ang araw at buwan. At dito lamang, ang mga taong may aura ng araw at buwan ay natipon, at ang kombinasyon ng obispo at bayani ay nagbigay daan para sa isang komplikadong sagradong pamamaraan. Ipinakita ni Els ang spell sa harap ni Leon at inutusan siyang basahin ito. Sa sandaling sinimula ng lalaki na sabihin ang mga salitang iyon ng malakas, ang espasyo sa paligid niya ay kumikislap na may maliwanag na liwanag. Nakilala ng obispo sa mga salitang ito ang pagsulat ng unang awit ng Diyosa. Napansin ni Khan na isa pang globo ang nabuo sa itaas. At ganoon nga, ang araw ay nabuo din malapit sa buwan. Tumayo si Karen malapit sa dalawang sphere at naramdaman ang init na nagmumula sa kanila. Nag-concentrate si Leon sa patuloy na pagbigkas ng spell. Hindi niya pinansin ang anumang pagbabago sa paligid niya. Iniluwa niya ang natitirang lakas niya at nagsimulang umikot ang mga sphere na nasa ibabaw niya. Ang mga halimaw ay hindi napigilan ang kanilang mga hiyawan habang sila ay nasa ilalim ng mga sinag ng liwanag na ito. Sinabi ni Els na ang santuwaryo ay ang perpektong kontra sa satanic na pamamaraan. Ang puwang na lumilitaw ay tinatanggihan ng lahat ng mga dayuhang nilalang at mga prinsipyo.
Sinasamantala ang angkop na sandali, sinimulan ng koponan na patayin ang mga nalilitong halimaw. Hindi makapaniwala ang ereheng mangangaral na kaya ng mga alipors ng Diyos sa ang ganoong bagay. Pinitik ang kanyang mga daliri, sinabi niyang sisirain niya ang bawat isa sa kanila. Pagkatapos noon ay may kakaibang nangyari sa katawan ng kanyang mga alipors. Naghiwa-hiwalay sila na parang kinukumbilsyon. Pagkaraan ng ilang segundo, naghiwalay ang kanilang mga loob. Sumigaw ang mangangaral na ikinalulungkot niya na kailangang isakripisyo ang mahahalagang buhay ng mga erehe upang pigilan ang grupong ito ng mga kaaway. Hawak ang puso ng isa sa mga erehe sa kanyang mga kamay, sumigaw siya na ganito ang hitsura ng tunay na pabor ng Diyos. Pagkatapos ng mga salitang ito, nagsimulang damaloy ang kakaibang mapupulang anino sa katawan ng mangangaral. Nag-form sila ng parang kakun na may lalaki sa loob. Nagsimulang magbago ang katawan ng ulo ng mga erehe. Nagsimulang lumitaw ang mga kalamnan at pulang sungay. Binabantayan ni Leon at Jezer ang nakakatakot na pagbabagong ito ng may pag-aalala. Ang erehe, na hindi nakamukha ng isang tao, ay nagsabing patunayan niya ang katotohanan ng kanilang Diyos na nagbigay sa kanya ng gayong kapangyarihan. Mukha siyang demonyo mula sa underworld. Siya ay may mga sungay, parang gagamba na mga paa, at mga kamay na may kuko. Sinabi ni Els na ang epekto ng pamamaraan ng santuwaryo ay hindi masyadong mahaba. Kapag ang epekto nito ay nawala, ang halimaw na ito ay imposibleng labanan. Nagpasya si Leon na ngayon na ang oras para kumilos. Hinawakan niya ang kanyang espada at naghanda sa pakikipaglaban. Si Khan at ang iba pang grupo ay sumunod sa halimbawa ng lalaki. Sinimulan nilang salakayin ang satanak na halimaw na ito, ngunit ang mga suntok ay may kaunting epekto. Nakangiting ng aasar, sinabi ng mangangaral na turn na niya na umatake. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at nagsimulang manginig ang buong espasyo sa paligid niya. Mula sa pag-ataking ito, napaatras si Leon ng ilang metro. Nang lumapag ang lalaki, napagtanto niya na siya at ang kanyang kalaban ay may labis na pagkakaiba sa laki. Gayun din, ang halimaw ay may napakalaking lakas at kamanghamanghang pagbabagong buhay. Ang banal na espada ay tila ang tanging mabisang kasangkapan. Ngunit matatalo kaya siya ng bata sa isang suntok. Sa pagtingin sa Spawn of Hell na ito, napagtanto ni Leon na kapag nabigo siya, maaaring mawala ang kanilang tanging pagkakataon na pigilan ang freak na ito. Nakinig si Leon habang tinutuya sila ng halimaw na para silang mga kulisap habang umaapaw sa kapangyarihan. Lumingon si Guy at nakita si Jezer at ang iba pang crew na nakahiga sa mga tambak ng mga bato sa isang semi-conscious state. Nahirapan si Leon na mag-isip ng paraan sa sitwasyong ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga erehe ay napatumba ang lahat sa isang suntok lamang. Nakita niya si Karen na gumagapang palabas mula sa ilalim ng mga guho. Hinaplos ang kanyang ulo, sinubukan niyang magkamalay. Agad namang lumapit si Leon sa dalaga, tinanong kung ayos lang siya. Sabi ni Karen, mukhang okay naman siya. Umaagos ang dugo mula sa kanyang templo at labi. Sinabi niya na ang kanyang pag-atake o ang pag-atake ng Undertaker ay walang epekto sa halimaw na mangangaral na ito. Sa pagbabalik tanaw sa mga istatistika ng kakayahan ng dalaga, naalala ni Leon na siya, tulad ng kabaong, ay may malabo na lakad at isang ideya ang pumasok sa kanyang ulo. Hiniling niya sa blonde na tulungan siya. At napagtanto ni Karen na may plano si Leon. Maikling binalangkas ng bata ang plano. Aakyat siya mula sa likuran at, pagkatapos sirain ang magic circle, matakpan ang ritual. Ang priority ay hindi ang pagkatalo sa halimaw. Sinabi ni Karen na imposible. Hindi siya makakalusot sa mga depensa ng kalaban at makasunod sa kanya. Iritadong sigaw ni Leon na posibleng tumalon sa kalawakan. Pero nagkunwaring hindi maintindihan ng blonde ang sinasabi ng lalaki. Nagalit si Leon sa pagpapanggap ng dalaga. Kaya sumigaw siya na hindi niya isisiwalat ang sikreto ng pagkakakilanlan ng Undertaker. Ngunit kailangan niyang tulungan siya. Ang mga salitang iyon ay nagpakaba kay Karen. Hindi niya akalain na mahulaan ng bata ang kanyang sikreto. Sinabi ni Leon na hindi niya alam ang mga dahilan ng dobleng buhay ng dalaga. Ngunit kung nabigo sila sa misyon ngayon, mamamatay ang lahat, kabilang silang dalawa. Makikita mo ang pakikibaka sa loob ni Karen sa pagitan ng kaligtasan at takot na ibunyag ang kanyang sikreto. Sa huli, pumayag siya, at sinabing hindi siya mahirap tumulong. Ngunit nagkaroon ng ngunit. Tanong ng dalaga, kailan niya nalaman kung sino siya? Sinabi ni Karen na maaari niyang sabihin na alam niya kaagad ang tungkol sa kanya. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay, sinasabing malapit na siyang masunog sa kahihiyan. Sumagot si Leon na kung nagsalita siya kaagad ay naglagay siya ng punyal sa kanyang lalamunan. Inilagay ni Karen ang punyal sa kanyang lalamunan at sinabing tama siya. Kung tutuusin, masyadong mahalaga ang mga sikreto ng isang babae.
Sa oras na ito, nilapitan ni Kan ang obispo at tinanong siya kung gaano katagal siya ilalagay. Umaagos ang dugo sa mukha ni Kan, ngunit ngumisi pa rin siya at sinabing mahina si Jizer. Iminulat ni Jizer ang kanyang mga mata at, sa kabila ng pananakit ng buong katawan, tinanong kung pagod na ba ang lalaki sa pamumuhay. Habang nagtatalo ang mga lalaki, nagpasya sina Leon at Karen na simulan ang kanilang plano sa aksyon. Sabay silang tumakbo ng ilang metro. At saka huminto ang dalaga at sinabing hindi na siya dapat lumayo pa. Naisip niya na kung susundin pa niya ang lalaki, baka malaman ng ereheng halimaw ang kanilang plano. Tumingin si Leon sa dalaga at hiniling na huwag siyang mamatay sa katuparan ng kanyang plano. Naantig siya sa katagang ito. Ngunit nagkunwari siyang walang pakialam, na sinasabi na maraming pari ang nag-aalala tungkol sa kanyang kapalaran. Habang tumatakbo si Leon, naalala niya na ang Shadow Walk ay nagpapahintulot sa iyo na tumawid sa kalawakan. Malamang na gumamit si Karen ng maliliit na tawiran para sa mga pagpatay. Kaya ipinapalagay ng lalaki na sapat na ang gayong pagpitik para makabalik sa likuran ng bastard na iyon. Naramdaman ng bata ang kanyang sarili na nilalamon at kinaladkad pababa ng mga anino. Ilang sandali pa, nakatayo na si Leon sa harap ng ubod ng ritual ng Urban Devourer Summoning. Sa gitna ng portal na ito, nakita ng lalaki ang isang bagay na tila isang patak ng puwersa ng buhay. Kung hindi, pinayagan ito na ito ay maaaring maging resulta ng higit sa 10,000 buhay na inialay. Mahigpit na kinuyam ni Leon ang kanyang espada at determinadong sinabi na hinding-hindi niya mapapatawad ang ganitong bagay. Nang makitang papasok na ang bata, maingat na tinawag ni Jazzer si Leon. Ngunit huli na. Pinatong siya ng ereheng halimaw sa isa nitong matutulis na paa. Hindi lubos maisip ni Leon ang nangyayari habang umaagos ang dugo sa kanyang bibig. Sinimulan ni Elcid na tawagan ang lalaki sa takot, umaasa na hindi ito seryoso gaya ng tila. Nakangiti ang erehe na may laman ang bibig. Tinawag niyang putik ng Diyosa ang bata at inutusan itong sumuko. Itinaas niya ang paa niya at umangat ang mga paa ng bata sa lupa. Sinabi ng erehe na nawalan ng huling pagkakataon si Leon. Ang halimaw ay nagsimulang manalangin sa kanyang Diyos, na humihiling sa kanya na tanggapin ang nalalapit na kamatayan ni Leon. Nagmamadaling lumapit sa kanila sina Kan at Jazzer, iniisip kung ano ang maaaring gawin sa sitwasyong ito. Muling ginamit ng halimaw ang kapangyarihan nito at ikinalat ang mga lalaki sa iba't ibang direksyon. Sinabi ng punong erehe sa mga lalaki na huwag mag-alala, dahil darating ang kanilang pagkakataon. Tiningnan niya ang hindi gumagalaw na katawan ni Leon at inakala niyang patay na ang lalaki. Buhay pa si Leon, ngunit wala siyang nakitang punto sa pakikipaglaban. Iniisip niya kung nakatadhana ba siyang mamatay ng ganito. Hindi pa siya naging karapat-dapat na bayani, di ba? May sumigaw si Elcid, ngunit walang narinig si Leon. Naalala ng bata kung paano siya at ang espiritu ay nagkasundo na pumunta ng magkasama sa Titan Mountains. Napagtanto ni Leon na malamang na hindi niya matutupad ang pangakong iyon. Para sa ilang kadahilanan, ang imahe ng layon ay lumitaw sa kanyang ulo, na nagsasabi na siya ay naniniwala sa kanyang mga pangako at na siya ay tutuparin ang mga ito, kahit na ano ang halaga. Ang alaalang ito ang nagbigay lakas kay Leon. Kung tutuusin, siya ang laging tumutupad sa kanyang mga pangako. At para magawa iyon, kailangan niyang mabuhay. Nagawa ni Leon na agawin ang kanyang espada at putulin ang paa ng halimaw. Dahil dito, nakalaya siya sa pagkakahawak ng erehe. Nagalit ang halimaw sa pagkilos na ito, dahil naisip niya na ang lalaki ay nabubuhay sa kanyang mga huling minuto. Malakas na bumagsak si Leon sa lupa, nag-iwan ng mga pool ng dugo sa sahig na bato. Sinubukan niyang bumangon, ngunit nanginginig ang kanyang katawan at ayaw sumunod. Tila walang pagkakataon na magtagumpay. Gayunpaman, ang kapalaran ng isang mandirigma ay magsikap para sa tagumpay. Kaya't inipon ng lalaki ang natitirang lakas at dahan-daang lumuhod, sinalubong ang tingin ng kanyang kaaway. Namangha si Elcid sa lakas ng loob ng kanyang ward. Proud na proud siya sa kanya sa sandaling ito. Nakatayo si Leon. Habang itinutok niya ang kanyang espada sa kalaban, naisip niya na bilang isang bayani, dapat niyang talunin ang bagay na ito at iligtas ang lahat. Tumawa ng malakas ang erehe, sinabing nakilala niya ang lakas ng loob ng bata. Nagustuhan niya kapag ang kanyang kalaban, kahit sa kamatayan, ay hindi binitawan ang kanyang espada. Sinabi ni Monster kung ang lalaki ay napakatigas, hayaan siyang subukan ang kanyang susunod na hakbang. Ngunit pagkatapos ay lumitaw ang hugis ng namatay na si Emperador Rodrigo at sinabi na wala siyang pagpipilian kundi ang mamagitan. Naramdaman ni Leon ang presensya ng isang tao at narinig ang isang boses na nagsasabing ginawa na niya ang lahat para tulungan siya. Sinabi ng espiritu ni Emperador Rodrigo sa kanyang alagad na magbantay ng mabuti. Napangiti si Leon nang mapagtantong may kawili-wiling mangyayari.
Kung tutuusin, gagamitin ni Rodrigo ang Big Bear Sword Technique. Ang espada ng lalaki ay nagliliwanag na may maliwanag na apoy. Parang mapapaso lahat ng dumi sa kwarto. Ang halimaw na naging erehe ay hindi napagtanto kung ano ang nangyayari o kung paano nalampasan siya ng lalaki. Sa isang indayog lamang ng kanyang espada, nagawa ni Leon na putulin ang ulo ng halimaw nang walang anumang problema. Ang naputol na ulo ay patuloy sa pag-uutol. Tinanong ng halimaw kung talagang naisip ng lalaki na matatapos na ito kung ang ulo nito ay lumipad sa kanyang mga balikat. Ngunit nang sinubukan ng erehe na gumamit ng pagbabagong buhay at pagtagpi-tagpi ang kanyang katawan, napagtanto niyang hindi umubra ang kasanayang ito. Naiinis na tumingin si Leon nang kahit pugot ang ulo ay buhay pa rin ang erehe. Sinimulan ng lalaki ang pag-uyam sa halimaw, na nagsasabi na kaya niyang gumana ng maayos nang wala ang kanyang ulo. Ang walang ulong katawan ay umungal, sumisigaw na ang gayong kawalang galang ay hindi sapat para mahugasan lamang ng dugo. Tiningnan ni Leon ang nanginginig niyang mga kamay at napagtanto niyang hindi sapat ang kapangyarihan ng mapanirang puwersa dahil sa pinsala. Hindi siya sigurado kung makakayanan ng kanyang katawan ang pangalawang suntok. Ngunit pagkatapos ay narinig niya ang tinig ni Emperador Rodrigo na nagsasabing bibigyan niya siya ng isang mahusay na aral. Tinulungan ni Rodrigo ang pangalawang welga ni Leon sa pamamagitan ng isang mahusay na paghawak ng kalisya. Ang katawan ng erehe ay tinadtad sa dalawa. Hindi naintindihan ng halimaw kung bakit hindi ito muling makabuo. Ang natitira sa erehe ay nagsimulang mabaluktot sa isang kakon, na nagsasabi na kung gayon, kailangan niyang kaladkarin silang lahat kasama niya. Nagsimula itong umikot ng mabilis, tila sumisipsip ng hangin mula sa bulwagan na ito. Ang halimaw ay sumisigaw na gusto niyang patayin ang lahat ng kanyang mga kaaway. Alam ni Leon na mangyayari ito. Kaya hindi siya umatake ng buong lakas. Umiti ng masama ang lalaki at sinabing huling gusto niya itong bigyan ng magandang sipa sa puwet. Napangiti ang imahe ni Emperor Rodrigo at sinabihan si Leon na bantayang mabuti at huwag palampasin ang anuman. Ang buong punto ng pamamaraan ay batay sa koneksyon sa pagitan ng mga bituin. Ipinaliwanag ng espiritu ng emperador na si Leon, bilang isang walang karanasan na mandirigma, ay maaaring mahihirapang hawakan kahit ang unang yugto. Ngunit maaari mong i-redirect ang kapangyarihan sa espada at pagkatapos ay magiging maayos ang lahat. Sinubukan ng bata na gawin ang eksaktong sinabi ng espiritu. Nagliwanag ang paligid at nanlaki ang nag-iisang mata ng halimaw sa takot. Muling umatake si Leon, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na niya tinutukan ang halimaw. Ang kanyang target ay ang ubod ng ritual, na ligtas na nabasag sa maliliit na piraso. Ang natira sa ereheng halimaw ay tumili at tumakbo palayo. Hindi maintindihan ng nilalang kung bakit hindi nito kayang sirain ang sarili at dalhin ang mga kaaway nito. Pagkatapos ng ilang segundo, nagsimulang sipsipin ang halimaw na ito sa portal. Ngunit nagsimulang lumabas ang mananakmal ng lungsod mula sa portal. Kaya dumiretso sa pangaang dating erehe. Lumitaw ang halimaw na matagal na nilang sinusubukang tawagan, na nabasag ang batong sahig ng bulwagan. Ngunit tulad ng biglaang lumitaw, ito ay naglaho, naiwan si Leon na nakatayo sa pagkataranta. Dapat ay nagsara ang portal sa oras para makatakas ang nilalang. Nang tanungin ni Leon kung ito ba talaga ang mananakmal sa lungsod, sinabi ni Elcid na sila ay nasa gilid. Sinabi ng espiritu na kung sila ay mahuli kahit isang segundo, maaari silang maging isang pampaganya para sa halimaw. Sa oras na ito, ang natitirang bahagi ng koponan ay nagsimulang dahan-daang namulat. Si Elcid lang ang gustong purihin ang lalaki para sa isang mahusay na trabaho, nang biglang umubo ng dugo si Leon. Bumungad sa kanya ang bishop, sinabing hindi na kailangang mag-aksaya ng lakas sa pakikipag-usap. Gusto ni Jazzer na simulan agad ang paggamot sa bata. Ginamit niya ang kanyang kakayahan sa pagpapagaling at sinimulan niyang gawin ang sugat ni Leon. Nagdadalamati ang obispo na muntik nang mangyari ang isang malaking kasawian. Sinabi ng duwende na napakaswerte nila na nagawa nilang ganap na ayusin sa oras. Gusto ni Leon na hilingin sa lalaki na tingnan ang iba pang miyembro ng team. Ngunit nakatayo na sa harapan nila ang pinagkakaabalahan niya. Iniisip ni Karen kung mayroon sila. Sapagkat nang siya ay natauhan, ang tanging nakita niya ay isang maliwanag na kislap at ang pagkamatay ng isang erehe. Dito, sumali si Kan sa usapan at sumigaw at nagtanong kung ano ang nangyari sa ritual. Gusto ng lalaki ng paliwanag. Sinabi ni Leon na itinigil na ang activation ng Urban Devourer. Ang mangangaral ay hinayla sa kanyang sariling portal kung saan siya namatay. Tinawag ni Leon ang obispo at sinabing kung hindi siya aalagaan ngayon, hihimatayin siya. Makalipas ang isang segundo, nakahiga na si Leon na walang malay. Nakangiting nakahiga si Leon, dahil natutuwa siya sa kanyang ginawa. Ipinagmamalaki siya ni Elcid, kaya sinabi niyang mahusay ang kanyang ginagawa.
Biglang nagsimulang manginig at gumuho ang buong kwarto. Ipinaliwanag ni Jeezer na namatay ang lumikha ng espasyo. Sumikat ang bukang liwayway sa ika-25 distrito. Natapos ang laban na may panalo. Ibinubuod ng espiritu ni Emperador Rodrigo ang mga resulta. Ito ay medyo mapanganib sa oras na ito dahil ang kalaban ay seryoso, at ang lalaki ay hindi pa natutong bumuo ng isang aura ng maayos. Siya ay nagpasya na ang espiritu ng espada ay dapat na protektahan ang bata ng mas mahusay. Pagkatapos ng lahat, ano ang silbi ng isang patay na bayani? Ang diwa ni Emperador Rodrigo ay nagpasya na anuman ang kaso, ang krisis ay napagtagumpayan, at ang nangyari ay magiging isang magandang aral para kay Leon. Pero may nahuli. Kinailangan naming gamitin ang kapangyarihan ng hindi sinisira ang selyo. Ngunit kung ang lalaki ay patuloy na nagsasanay ng husto, maaari niyang maabot ang mas mataas na mga ranggo ng mas mabilis. Dapat ay kayang alagaan ni Leon ang kanyang sarili bago magtungo sa Titan Mountains. Ito ay isang tahimik, mapayapang umaga sa Blaine. Nagpapahinga si Leon pagkatapos ng labanan sa silid ng gusali ng adventurer. Nang magising siya, gulat na gulat siya habang sinusubukang malaman kung nasaan siya. Pagkabangon pa lang ng bata sa higaan ay tumama sa kanyang katawan ang hindi matiis na sakit. Napasigaw siya, hindi nakayanan ang mga masakit na electric shock sa buong katawan niya. Pinagmasdan ni Leon ang buong katawan at napansin niyang halos balot na siya ng benda. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng mahirap na labanan na napagtagumpayan niya at ng koponan. Parang hinimatay agad siya matapos talunin ang kalaban. Tumingin si Leon sa paligid at napagtantong nasa Guild Infirmary siya. Siya ay nasa isang medyo marangyang silid ng ospital. Nagulat ang lalaki na walang sagradong espiritu ng espada sa paligid. Kaya tinawag niya si Elcid. Kakaiba ang anyo ng espiritu, iba sa karaniwan, na medyo naka-alerto kay Leon. Ang espiritu na lumitaw ay hindi mukhang malinaw gaya ng dati. Ang kanyang imahe ay nagsabi kay Leon na makinig ng mabuti. Una sa lahat, binati niya ang lalaki sa kanyang paggaling. Hindi niya ito binati sa pagkapanalo dahil ayon sa kanya, napanalunan ito salamat sa kanya. He then got straight to the point at sinabing hindi niya makakausap ang guy for 1 month. Nagulat si Leon sa naturang balita. Hindi niya akalain na may iwan siya ni Elcid kahit saglit lang. Napansin ng espiritu na nabalisa ang bata sa balitang ito, ngunit walang magawa. Tumitaw si Elcid, lumabag sa lahat ng mga pagbabawal, kaya't ang kapangyarihan ng espada ay nilimitahan ang kanyang kamalayan. Tinanong ni Leon kung lahat ba ito ay dahil ginamit niya ang kanyang katawan sa labanan. Ang sabi ni Elcid ay dahil sa sobrang gwapo niya. Sinabi ng espiritu sa bata na huwag mag-alala. 1 buwan lang siyang mawawala. Isa pa, idinagdag niya na sa susunod na pagkikita nila, umaasa siya na ang lalaki ay makapagpapakita ng perpektong aura formation. Sinabi ni Elcid na ipinakita niya sa kanya ang paggamit ng mahusay na pamamaraan ng bear sword. Ngayon ay kailangang isagawa ni Leon ang kanyang nakita sa kanyang sarili. Naisip ni Leon ang katotohanan na gusto niyang makita ng sarili niyang mga mata kung paano personal na ginamit ni Rodrigo ang pamamaraan noon. Tinapos ni Elcid ang kanyang mensahe sa pagsasabing nagsumikap ang bata. Ngayon ay kailangan niyang magsanay ng husto. Sumagot si Leon nang may kumpiyansa na kakayanin niya ang gawain. Nawala ang imahe ni Elcid, naiwan ang bata na mag-isa sa kanyang mga iniisip. Naisip ni Leon na ang dakilang kalisya ay talagang isang kamanghamanghang pamamaraan. Nang kontrolin ni Elcid ang kanyang katawan, iba ang pananaw ni Leon sa sitwasyong nasa harapan niya. Nablangko ang kanyang isip at naging kasing linaw ng salamin ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon ay isang ganap na kakaibang mundo ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang isa pa ay ang daloy ng hangin sa atmosfera at ang haba ng daluyong ng mga oscillation. Nabuo pa ng lalaki ang kakayahang makakita sa pamamagitan ng pagbaluktot ng espasyo. Nais ni Leon na maabot ang isang katulad na antas ng vision art, pati na rin bumuo ng kanyang aura na sapat upang makabisado ang malaking bear sword technique. Hindi masabi ng batang lalaki na ang kanyang kalooban ay hindi na mababawi, ngunit sa ilang kadahilanan ang mga salita ng espiritu ay nagbigay ng sakit sa kanyang ulo. Nag-ambala si Leon sa mga pag-iisip na ito nang may kumatok sa pinto. Pumasok si Jeezer sa silid at tuwang-tuwa siya nang makitang nawala ng malay si Leon. Tinanong ng bata ang obispo kung ilang araw na ang nakalipas mula nang siya ay nahimatay. Sinabi ng obispo na natapos na ang kanilang pakikipaglaban sa mga erehe 3 araw na ang nakakaraan. Sa sandaling lumabas sa maze ang 5 miyembro ng advanced team, bumagsak ito at nawala ang buong kasuklam-suklam. Marahil ay ginamit ang ilang hindi kilalang satanic technique. 56 na tao ang namatay at 107 ang malubhang nasugatan. Kinailangan ng maraming sakripisyo upang matagumpay na makumplito ang operasyon.
Sinabi ni Geezer na ang resultang ito ay matatawag na tagumpay. Ito ay isang tagumpay dahil ang kasamaan ay hindi nagtagumpay sa pagsasakatuparan ng mapanlinlang na mga plano nito. Sinabi ng obispo na nagtanong siya tungkol sa mananakmal sa lungsod. Ito ay isang kakilakilabot na bagay. Kaya naiwasan ni Leon ang isang malagim na trahedya. Hindi sumang-ayon ang bata sa obispo. Sinabi niya na hindi niya ito merito. Ang tagumpay ay pagmamay-ari ng lahat ng miyembro ng koponan. Malungkot na nakatingin sa labas ng bintana, sinabi ni Geezer na hindi siya sigurado kung iyon nga ang nangyari. Sa wakas, tumingin siya kay Leon at sinabing kung hindi siya sumali sa koponan, malamang na iba ang kalalabasan. Labis na naguluhan si Leon sa mga salitang ito. Para bang alam ng obispo ang katotohanan tungkol kay Alcide. Nakangiting lumingon si Geezer kay Leon at sinabing mukhang labis na nagulat ang lalaki. Sa pagtingin sa asul na kalangitan sa labas ng bintana, sinabi ng obispo na nang makita niya ang mga kilos ng bata sa panahon ng operasyon, naunawaan niya ang lahat. Ang ibig sabihin ng kanyang mga salita ay nahulaan na niya ang tungkol kay Alcide sa simula pa lang. Ipinaliwanag niya na miyembro siya ng Knightly Order of the Iron Castle. Siya ay may napakalaking karanasan sa buhay, kasing laki ng buhay ng isang duwende. Sa loob-loob niya, alam ni Leon na hindi si Geezer ang klase ng tao na maaaring lokohin ng matagal. Sinabi ni Bishop na gaano man kalakas ang solar aura ni Leon, hindi niya magagawang putulin ang ganoong kabigat na kalaban ng ganoon kadali. Dagdag pa ng duwende, bukod pa rito, hindi pa nahahasa ang kakayahan ni Leon para tawaging master. Nahiya si Leon sa sinabi ngunit sinabing sumang-ayon siya kay Geezer. Sinabi ng obispo na walang dapat ikahiya. Dagdag pa niya, labis niyang hinangaan ang katapangan ni Leon. Idinagdag niya na lubos niyang hinangaan ang katapangan ni Leon sa pakikipagsapalaran kahit na alam niyang wala siyang karanasan, at ang suntok na tinamaan sa dulo ay napatunayang tiyak. Nakilala ng duwende ang sword technique ng Great Bear Sword, na nilikha ng pinakadakilang mandirigma sa kasaysayan, si Rodrigo. Sinabi ni Geezer na naalala niyang binanggit ang teknik sa isang libro na naglalarawan sa mga aksyon ng mga bayani noon, kaya hindi siya makapaniwala na muling lumitaw si Rodrigo. Nakangiting sinabi ni Leon na pagkatapos ng mga salitang iyon ay hindi na niya maiiwas ang sagot. Tinanong ni Guy ang obispo kung naalala niya ang espadang ginamit ni Leon sa labyrinth. Ang duwende ay nag-isip sandali at sumagot na kung ang kanyang alaala ay nagsisilbi sa kanya ng tama, siya ay nawala sa isang punto. Kaya pala hindi niya ito nadala. Naalala ni Leon na sinabi ni Elcid na kahit wala siya, magagamit niya ang espada. Kaya ngayon gusto niyang ipakita ng espada ang tunay nitong anyo. Nakuryente ang espasyo sa paligid at nagsimulang bunuti ng lalaki ang banal na espada. Hindi makapaniwala si Geezer sa kanyang mga mata. Narinig lamang niya ang sandatang ito sa mga alamat. Ngunit narito sa harap niya ang isang batang lalaki na humahawak ng maalamat na espadang ito. Napabuntong hininga ang obispo. Wala siyang mahanap na salita para ilarawan ang kanyang pagkagulat at tuwa. Napaluhod siya at nagsimulang manalangin sa Diyosa ng may paghanga. Agad na nagsimulang humingi ng tawad si Geezer dahil sa hindi niya agad na pagkilala sa divine energy ng Diyosa. Si Leon naman ay humingi ng paumanhin sa pagtatago ng katotohanang iyon. Tinanong ng obispo ang lalaki kung patuloy niyang itatago ang kanyang pagkakakilanlan. Tiningnan ni Leono ang kamay niyang may benda at sinabing, oo. Pagkatapos ng lahat, ang selyo ng banal na espada ay hindi pa nasira, at ang kanyang mga kasanayan ay hindi sapat na nahahasa. Sabi ng lalaki, kapag siya mismo ay hindi nahiya na tawaging bayani, sa kanya isisiwalat ang kanyang pagkatao. Sinabi ni Geezer na mukha na siyang bayani sa kanyang paningin, ngunit kung payag ang lalaki, ilihim niya ito. Gayunpaman, hiniling lamang ng obispo sa lalaki na ibahagi ang impormasyon sa isa at isang tao lamang. Tinanong ni Leon kung sino ang lalaki. Sinabi ni Geezer na siya ay nagsasalita tungkol sa santo. Siya lang ang mapagkakatiwalaan niya sa ganitong sikreto. Nilinaw ng obispo na bagamati hindi pa natatapos ang handover ceremony, ang naturang balita ay makakatulong sa kanyang pagbangon ng kanyang espiritu. Naisip ni Leon na kung tungkol sa santo ang usapan, wala siyang tutol. Kaya ibinigay niya ang kanyang pag-aproba sa obispo. Lumiwanag si Geezer at lubos na nagpasalamat kay Leon. Biglang napagtanto ni Leon na medyo malakas ang usapan nila, at naririnig sila ng mga nakatayo sa labas ng pinto. Ngunit tiniyak ni Geezer ang bata sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na ang silid ay nasa ilalim ng isang spell na pumipigil sa kanya na marinig ang anumang bagay sa labas, kaya walang makakaalam sa usapan nila. Ngunit maya-maya ay may kumatok sa pinto. Sinabi ng obispo na maaaring pumasok ang bisita. Pumasok si Karen sa kwarto. Napakaganda niya sa kanyang damit. Kinamusta niya si Leon at sinabi sa kanya na ito ang unang beses na nagkita sila sa loob ng 3 araw.
Parehong nakaramdam ng kakaibang kapaligiran sina Leon at Geezer. Nang makita ng dalaga ang kanilang mga nakatagilid na mukha, sinabi ng dalaga na kung hindi inaasahan ang kanyang pagdating ay dadaan siya mamaya. Biglang naalala ni Leon na noong magkasama sila sa isang misyon, nalaman niyang ang tunay na pagkatao ni Karen ay ang Undertaker. Isa siya sa 3 pangunahing kontrabida ng mga slum na kahit si Khan ay hindi makilala. Sa panahon ng laban, sinabi ng lalaki na pumikit siya sa kanyang dobleng buhay. Ngunit kahit anong tingin mo rito, ang pangakong iyon ay isang pandiwang pagsusumamo. Malinaw kung bakit gusto ng dalaga ng mas malinaw na sagot. Ngunit dumating si Karen sa napakasamang oras. Sa ngayon ay nasa tabi nila ang obispo. Pero laking gulat niya nang sinabi ng dalaga na ayos lang. Pagkatapos ng lahat, nahuli niya pa rin siya. Umiti si Karen, ngunit hindi nagulat ang bishop. Kalmado siyang nagpatuloy sa pag-inom ng kanyang tsaa. Gulat na gulat ang lalaki. Siya lang ang nakakaalam ng katotohanan tungkol sa tunay na pagkatao ng dalaga. Lumalabas na alam ni Geezer ang nangyayari. Aura niya daw yon. Ang mga aura ng araw at buwan ay maaaring umalangaw. Sensitibo sila sa panghihimasok sa koneksyong iyon. Idinagdag ni Bishop na lubhang nakakagulat na ang mga taong may mga bihirang katangian tulad ng araw, buwan, at ngayon ay isang anino ay nasa parehong lugar. Ipinagpalagay ni Geezer na tiyak na napagtanto ni Leon ang lahat ng mangyari ang pagtalon sa kalawakan. Si Leon, na nahihiya, ay nag-isip kung papagalitin siya ng obispo. Alam niya kung sino si Karen pero inilihim niya iyon sa kanya. Sinabi ng obispo na wala siyang karapatang husgahan ang sinuman. Hindi niya kayang husgahan dahil binigyan ni Leon ng pagkakataon ang isang tao na maging pinakamagaling. Sinabi ni Geezer na sa una ay nag-aatubili siyang makipagtulungan sa assassin. Ngunit gayunpaman, nanatili si Karen sa larangan ng digmaan hanggang sa wakas. Itinuro ng obispo na ang pagbuhos ng kanyang dugo ay halos hindi makapaglilinis sa kanyang mga kasalanan. Pero at least may nagawa siyang karapat-dapat. Naisip ni Leon na kung cold-blooded killer lang si Karen, hindi niya sila tutulungan. Naramdaman ni Guy na lumambat ang atmosphere sa kwarto. Nagtataka si Karen kung bakit kakaiba ang ngiti ni Geezer at Leon. Nilinaw niya kung sinadya sa kanya ang petsa ng parusang kamatayan. Nahiya ang dalaga nang tawagin siya ng obispo sa isang mahigpit na boses. Sinabi ni Geezer na gusto niya munang marinig ang kanyang kwento tungkol sa kung bakit siya namumuno sa gayong pamumuhay. Medyo nagulat si Karen. Kung tutuusin, walang sino man ang sumubok na alamin ang kanyang motibo noon. Nakatayo sa harap ni Leon at Geezer, ang dalaga ay nagtanong, sino sa tingin nila ang pinakakinasusuklaman na tao sa mundo? Wala ni isa sa mga tao sa kwarto ang nakahanap ng sagot. Pagkatapos ay malungkot na sinagot ng dalaga ang sarili niyang tanong. Ito ay isang ulila. At kung magdagdag ka ng halo-halong lahi sa halo, nakuha mo ang buong pakete. Napagtanto ni Leon na ang nakaraan na pa ng ahas niyang ihayag ay hindi mukhang isang madaling kwento. Sinabi ni Karen na hindi lang siya isang gutom, walang pagtatanggol na ulila. Siya ay miyembro ng pinakamababang uri, ang isa na nalantad sa lahat ng uri ng panganib sa mga slum. Isang araw, isang babae ang nasadyap ng isang lalaki. Ngunit sa kasamaang palad, ang nakalahad na kamay ng pagtulong ay napuno ng kasamaan hanggang sa dulo ng kanyang mga daliri. Sinabi ng batang babae na karaniwan ng mahuli ang mga ulila at palakihin sila sa mga cold-blooded killer. Sa 100 bata, kahit isa ang magbabayad. Malamang, kahit sa lalaking nakahuli sa kanya, sorpresa ang kinabukasan ng dalaga. Siya ay may dugo ng isang tao at isang maitim na duwende sa kanya. Maaga niyang gin-icing ang kanyang mga kakayahan, kung saan nakuha niya ang palayaw na The Coffin Maker. Sa paglipas ng panahon, tumaas ang katayuan ng dalaga, at hindi nagtagal ay pumangalawa na siya sa kanyang amo. Iniyuko ni Karen ang kanyang ulo at malungkot na sinabi na ang pakikitungo sa amo ang pinakamadaling gawin. Inabot siya ng hindi hihigit sa 7 segundo. Matapos maalis ang amo ng organisasyon mismo, si Karen ay tumaas sa posisyon ng isa sa 3 pangunahing puwersa ng slum. Siya ay naging isang hindi gustong mamamatay tao at paulit-ulit na nakagawa ng mga pagpatay na hindi ikinatutuwa ng marami. Ngunit ayaw na ni Karen na mamuhay bilang isang tagapangasiwa. Matapos linisin ang organisasyon ng mga labi, pinalaya ni Karen ang mga ulila na nahuli sa parehong dahilan niya. Ang kanyang mga aktibidad bilang isang tagapangasiwa ay naging bihira. Sa pagnanais na magsimulang mamuhay ng normal, nagsimula siyang magtrabaho bilang isang adventurer upang hugasan ang dumi ng kanyang nakaraan. Malungkot siyang ngumiti at sinabing kung tutuusin ay nalantad ang panloloko niya sa ganitong paraan. Matapos marinig ang kwento ng dalaga, sina Leon at Geezer ay nalubog sa malungkot na pag-iisip. Ngayon ay mas naunawaan na nila ang mamamatay tao sa harap nila.
Naikuyom ni Karen ang kanyang mga kamao at sinabing ngayong nabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, hindi niya akalain na makakatakas siya sa banal na simbahan. Ngunit dahil sa kanyang tulong sa huling misyon, humingi siya ng sentensya ng mahirap na trabaho sa halip na mga bar sa bilangguan. Hindi man lang alam ni Leon at ng obispo kung ano ang isasagot sa kahilingan ng dalaga. Tumingin si Jesser sa bata na may pagmamakaawa. Halata namang humihingi ito ng tulong sa kanya. Nagulat si Leon na ipaubaya na ng obispo sa kanya ang pagpapasya sa bagay na iyon. Bagamat makatuwirang iniwan ni Jesser ang hatol kay Leon dahil itinuring niya itong isang bagong bayani, sinimula ng bata na suriin ang kwento ni Karen. Napagtanto niya na hindi siya naging mamamatay sa pamamagitan ng pagpili. Ngunit gaano man kakilakilabot ang kanyang kapalaran, ipinakita niya ang kanyang sarili sa paglaban sa kasamaan. Isa pa, ang kanyang pagnanais na mamuhay ng isang bagong buhay ay hindi tila peke kay Leon. Sa ganitong sitwasyon, kahit na ang isang bayani ay walang karapatang magsalita tungkol sa pagpapatawad. Gayunpaman, hindi niya nakita na kailangang ituro ang kanyang espada sa isang taong nagsisi. Sinabi ni Leon na bibigyan niya si Karen ng dalawang pagpipilian na mapagpipilian. Siya at ang bishop ay nangako na igagalang ang kanyang pinili anuman ang kanyang piliin. Hindi maintindihan ni Karen kung bakit si Leon at hindi ang bishop ang gumagawa ng desisyon. Speaking of which, gusto din ni Leon sa puntong ito na itago ang kanyang pagkatao. Ang tanging nakakaalam tungkol sa kanya ay ang obispo at sa katagalan ay ang santo. Inisip ni Leon kung okay lang bang ibahagi ang sikreto niya tungkol sa pagiging bida kay Karen. Parang binabasa ang nasa isip ng lalaki, sinabi ni Jesser na hindi naman daw masama ang ideya. Idinagdag ng obispo na ang batang babae ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Hindi naiintindihan ni Karen ang sinasabi niya. Nagdesisyon si Leon. Sinabi niya kay Karen na may ipapakita siya sa kanya ngayon at pagkatapos nito ay dapat siyang pumili. Pinagmasdan ni Karen ang mga maliliwanag na kidlat at kidlat na bumabalot sa silid, na nagpapalapot sa hangin. Nagmamasid ang dalaga, nagulat nang si Leon ay nagmaterial ng isang sinaunang sagradong sandata, isang banal na espada sa kanyang kamay. Ganap na gumaling si Leon at umalis sa guild isang linggo lamang pagkatapos ng labanan sa kasamaan. Nagpapasalamat siya sa lahat ng nag-aalaga sa kanya sa panahong ito. Ngunit tiniyak ng guildmaster sa bata na dapat silang magpasalamat sa kanya, dahil nailigtas niya ang lungsod. Tinanong ng guildmaster na si Bernard kung masaya ba ang bata sa napili niyang arrangement para sa kanyang sarili. Matigas na sagot ni Leon na ayos lang sa kanya. Napangiti si Bernard at sinabing natutuwa pa rin siyang makita si Leon. Kung magbago ang isip ng bata, maaari siyang laging bumaling sa kanya, dahil mayroon siyang malawak na koneksyon. Lumabas si Leon sa gusali ng guild at sumuray-suray sa mga lansangan ng Blaine. Hindi kalayuan sa gusali ng adventurer, naghihintay si Karen sa kanya. Natuwa si Leon nang makita ang dalaga, ngunit naisip niya kung ano ang gusto nito. Nilingon ni Karen ang lalaki at napansin ang kapansin-pansing umuumbok na kalamnan sa ilalim ng itim na t-shirt. Mapaglaro niyang sinipa siya gamit ang kanyang siko at sinabing si Leon ay nagmature ng husto sa panahong wala sila. Sinabi ni Karen na narinig niya ang tungkol kay Leon na nakita ang pinuno ng guild pagkatapos niyang ma-discharge. Sumagot ang bata na ito ay tungkol sa kanyang gantimpala para sa kanyang tulong. Nagtatakang tanong ng dalaga kung ano ang pabuya. Sinabi ng bata na inalok siya ng adventurer rank upgrade sa A. Nahihiya, idinagdag ni Leon na tinanggihan niya ang alok. Nagulat si Karen dito. Hindi niya naiintindihan kung paano posibleng tumanggi sa isang promosyon. Bukod dito, ibinahagi din ng lalaki na nag-alok ang pinuno ng guild na ipakilala siya sa Panginoon. Nahihiya pa, sinabi ni Leon na tinanggihan din niya ang alok na yon. Nalaglag lang ang panga ni Karen sa narinig. Tinanong niya ang lalaki kung siya ay isang tulala kapag nagkataon. Ang batang babae ay hindi maintindihan kung bakit, nang gumuhit ng isang maswerteng ticket sa lottery, ang lalaki ay walang pag-iisip na itinapon ito sa basurahan. Sinabi ni Leon na kung sinamantala niya ang mga alok na iyon, ang kanyang papel sa labanan ay naisapubliko. Napagtanto ni Karen kung saan siya pupunta dito. Malalaman ng ibang masasamang paksayon ang pag-iral ni Leon. Sinabi ng lalaki na hiniram pa rin niya ang kapangyarihan ng banal na espada upang labanan ang mga kaaway. Kailangan niya ng karagdagang pagsasanay upang malutas ang mga problema sa kanyang sarili. Hulaan ni Karen na iyon ang dahilan kung bakit ginawan siya ni Leon ng ganoong alok. Ang kakanyahan ng alok ay ang batang babae ay maaaring maging kaalyado ni Leon, na nagmamarcha sa ilalim ng bandila ng banal na espada ng Alcides. Medyo nag-isip si Karen pero mukhang hinog na ang sagot. Naglakad sila kasama ni Leon sa clearing hanggang sa sinabi ng batang babae na natagpuan na nila ang perpektong lugar.
Ipinaliwanag ni Karen na sa mga duwende ng kagubatan, ang mga puno ay kasing sagrado ng Diyosa. Siya ay walang pagbubukod, dahil siya ay may dugong elven sa kanya. Para kay Karen, ang mungkahi ng lalaki ay parang gusto niyang manirahan sa sikat ng araw sa halip na sa dilim. Bago sumagot, gusto niyang maging tapat. Wala raw siyang kamalay-malay sa dugong nabuhos niya dahil nakaligtas siya dahil dito. Para sa kanya, ipinanganak sa kanal, ang kamatayan at pagdurusa ay nagbigay ng pagkakataon na baguhin ang kanyang buhay para sa mas mahusay. Malungkot na sinabi ng dalaga na sana ay hindi na ipanganak sa mundo ang isang tulad niya. Wala siyang alam na pag-ibig at pinagkadalubhasaan lamang ang sining ng pagpatay. Nais ni Karen na walang mabubuhay na katulad niya. Namangha si Leon na ang tila brutal na mamamatay na ito sa kaibuturan ay gustong gawing mas magandang lugar ang mundong ito. Umupo si Karen sa kanyang mga tuhod at sinabi na kung ang lalaki ay makakatulong sa kanya sa gawaing ito, siya ay labis na nagpapasalamat sa kanya, at mula ngayon handa akong italaga ang aking sarili sa paglilingkod sa kanya sa buong buhay ko. Sa pagtingin sa dalaga, inisip ni Leon kung handa na ba siyang gampanan ang ganoong responsibilidad. Ngunit pagkatapos ay naalala niya ang mga salita ni Alcides na ito ang tungkulin ng isang bayani, na gawing mas magandang lugar ang mundong ito. Ibinigay niya kay Karen ang kanyang kamay at sinabing tutulungan niya ang batang babae sa kanyang mga hangarin, dahil magkakaroon ng kahit isang mas kaunting magdurusa na tao sa hinaharap. Sa sandaling magkadikit ang kanilang mga kamay, namatay ang tagapangasiwa. Si Karen lang ang nakaligtas. Ang mga bagong kaalyado ay nakaupo sa ilalim ng isang puno, nag-uusap ng mapayapa. Biglang naisip ni Leon kung ano ang nangyari kay Kan. Walang narinig si Leon mula sa kanya, kaya inakala niyang bumalik lang siya sa mga slums. Nagulat si Karen na walang narinig ang lalaki tungkol sa pagtakbo ni Kan. Sinasabing sa mismong araw pagkatapos ng mapagpasyang labanan, inimpake niya ang kanyang mga gamit at iniwan ang mga pader ng lungsod. Ang matalinong Kan ni Karen ay isang maliksi na bastard, kaya walang sino man ang makakakuha sa kanyang buntot. Tumawa si Leon at sinabing walang hindi inaasahan tungkol dito. Lohikal ang kanyang pagtakas dahil sa labanan, halos kalahati na ang nawasak ng mga slums at tuluyan ng jijibane, lalo pat may mga talaan pa ng pakikipagtulungan niya sa kasamaan. Hindi makakatakas si Kan sa parusa ng Knights of the Holy Iron Castle. Siya ay masentensyahan ng alinman sa mahirap na pagtatrabaho o pagkabilanggo. Gayunpaman, hindi inakala ni Leon na tatakas ang lalaki ng ganoon kaga. Sumagot si Karen na nasa buhangin ang ulo ng lalaki kaya nagmamadali siya. Naisip ni Leon na marahil ay sumagi sa kanyang isipan na muli silang magkukross ng landas. Tinitigan ni Leon ang magandang figure ng dalaga, ngunit ang iba pang salita nito ay nakagambala sa kanya. Sinabi niya na gusto niyang malaman kung ano ang kanyang mga plano sa hinaharap. Kung tutuusin, hindi siya makakamove on nang hindi nagpaplano. Tinitigan ang lalaki sa mata, sinabi niyang hindi ito nararapat sa isang bayani. Nagulat si Leon sa diin sa salitang bayani. Nag-isip siya kung paano sasabihin sa kanya ang tungkol sa adhikain nila ni Elcid. Ang plano mismo ay umiral. Matapos makuha ang Rango B, nagplano si Leon na pumunta sa Titan Mountain. Inaasahan niyang sapat na ang 100 araw para pakinisin ang kanyang aura at maabot ang tamang rango. Kung ang time frame ay limitado sa 100 araw, ang lalaki ay may maraming oras na matitira. Ang problema lang ay nakatulog na si Elcid. Nakita ni Karen na ang ekspresyon sa mukha ni Leon ay naging balisa, ngunit nagpasya pa rin ang lalaki na tulungan siya ni Karen na maabot ang kanyang layunin. Biglang napagtanto ni Leon na nasa harapan niya ang isang A-rank adventurer at part-time professional assassin. Napataas ang 5 pandama ng babae. Gayon din, nagagawa nitong gamitin ang paligid nito para gumalaw at magmanyobra. Nakangiting malapad na sinabi ni Leon na aasahan niya ito saglit. Hindi talaga maintindihan ni Karen ang pagbabago ng ugali ng lalaki. Umalis si Leon sa kanyang upuan at tumakbo, sinabing kailangan nilang pumunta sa bishop. Hindi mapakali ang dalaga kaya humingi siya ng agarang paliwanag. Kinakalkula ni Leon sa kanyang isip na 3 linggo pa bago magising si Elcid. Hanggang noon, gusto niyang maasa ang kanyang aura skills. Dagdag pa, gusto niyang subukang hamunin ang diskarte ng Big Bear at makabisado ng hindi bababa sa mga pangunahing lunges. Habang tumatakbo si Leon, napagtanto niyang sabik na sabik siyang naghihintay sa reaksyon ni Elcid. Dumating sila sa 13th District. Buti na lang, salamat sa bishop, may mga food supply doon. Sa mga lansangan, ang pagkain ay ipinamahagi sa mga refugee na lumikas mula sa 23rd District. Medyo kakaunti ang nangangailangan ng tulong, kabilang dito ang mga ina na may maliliit na anak. Sinabi ng lalaking namamahagi ng tinapay na hindi niya ito pag-aari at binigyan ang batang lalaki ng dagdag na tinapay.
Sinabi niya sa kanyang ina na kung siya ay nagpapasalamat, hayaan siyang pumunta sa templo at manalangin sa Diyosa. Kung hindi dahil sa simbahan, hindi sila makakakuha ng tulong. Napagtanto ng babae na mula ngayon ay magkakaroon siya ng higit na pananalig sa biyaya ng Diyosa. Napansin ng mga taong pumunta sa simbahan na ang kapaligiran dito ay ganap na naiiba kaysa sa 23rd District. Napakapayapa noon. Ngunit ang isang biglaang malakas na tunog sa loob ng simbahan ay nag-alinlangan sa sinabi. Ang mga tao ay nabalisa at ngayon ay nagdududa na sila ay nasa isang ligtas na lugar. Ang dahilan ng kakaibang tunog ay ang pagtaas ng pagsasanay ni Leon at Karen. Hawak ang kanyang nakamamatay na punyal, tinuruan ng batang babae ang batang lalaki ng iba't ibang pamamaraan. Isang segundo ang nakalipas ay nakatayo siya sa harap ni Leon, at ngayon ay wala na siya. Sa isang iglap ay nasa likuran niya ito, handang umatake. Ngunit inilantad ni Leon ang maniobra na ito sa tamang panahon at alam na niya kung paano magpapatuloy. Naiwasan niya ang malakas na sipa ng blonde at nakakuha ng mas magandang posisyon. Napansin ng dalaga na mas may galaw ni Leon ang kanyang mga paa kaysa inaakala niya. Natatawang sinabi niya na ngayon ay mas bagay siya sa imahe ng isang assassin kaysa sa isang kabalyero. Nakinig si Leon na may inis na sa sandaling ito ang kanyang kakayahan ay kapareho ng isang talentadong recruit. Ipinaliwanag sa kanya ng batang babae na ang mga diskarte mismo ay hindi masama, ngunit may ilang mga puwang. Inutusan siyang magpatuloy sa pagsasanay, nawala si Karen sa paningin ni Leon. Gumawa siya ng isang illusory na doppelganger sa loob lamang ng 2 hakbang at inatake ang lalaki. Napagtanto ng lalaki na kung sasabayan niya ang kanyang bilis, kailangan niyang gumamit ng vision technique. Pinagmasdan niyang mabuti ang mga larawan ng dalaga at natukoy ang halos hindi mahahalatang pagkakaiba. Pag-indayog ng kanyang espada, pumili siya ng isang bagay na aatakehin, dahil ang huwad na imahe ay nasa kanyang kaliwa. Nagulat si Karen nang salakayin siya ni Leon. Lumalabas na masasabi niya ang pagkakaiba ng peke sa orihinal. Hindi sumagot si Leon, nakatitig lang siya ng mat-amon sa blonde. Sinabi ni Karen na halos wala siyang aura at gumalaw na parang totoong nakikipaglaban. Ngayon gusto niyang subukan kung hanggang saan ang pagiging perceptive ng lalaki. Nagpa siya ang batang babae na gamitin ang isa sa kanyang mga paboritong trick. Napagtanto ni Leon na ginamit ni Karen ang mirage technique. Kanina ay malinaw na nakita niya ang isang illusory na doppelganger, ngunit ngayon ang tunay na pamamaraan ng pag-clone ay nasa harap niya. Sinabi ng isa sa mga clone ni Karen na nagsisimula na siya. Natukoy ng lalaki na ang bilis ng babae ay mas mabagal, ngunit ang problema ay ang maraming mukha. Naluluha na ang mga mata niya. Na-disorient si Leon. Pinaikit niya ang kanyang mga mata kaya hindi niya masubaybayan ang maraming pagkakatawang tao ni Karen. Kaya hindi napansin ng bata na nakatayo na si Karen sa kanyang likuran, may hawak na isang matalim na punyal sa kanyang lalamunan. Bahagya niyang sinundot ang talam sa kanyang leeg at sinabing patay na si Leon sa ngayon. Sinabi ni Karen, kaya ang kanilang score, 102 laban at 102 panalo na pag-aari ng isang babae. Itinaas ni Leon ang kanyang mga kamay sa hangin at sinabing sumusuko na siya. Tinanong niya kung nag-e-enjoy ba si Karen sa pambubuli sa kanya. Sinabi ng blonde na ito ay napakasaya. Sinabi ni Karen na ang pagkilos ng aura ay katulad ng pagpapalakas ng katawan. Walang mga itinapon ng bata, at dapat na isaalang-alang niya ang katotohanan na sila ay nag-aaway sa isang bukas na lugar. Ang punto ni Karen ay ang lahat ng mga tuntunin ay pabor kay Leon, ngunit hindi siya nanag. Ang kanyang mga salita ay mas natakot sa bata kaysa sa mga punyal. Akala niya ay nakamit niya ang malaking paglaki dahil mahusay siyang gumanap sa huling labanan laban sa kasamaan, ngunit ang agwat ng kapangyarihan kay Karen ay napakalaki. Ngunit kailangan mong isaalang-alang na lumalaban siya ng buong lakas. Tinanong ni Leon si Karen kung ano ang palagay niya sa pinakabagong pag-atake. Ang sabi ng dalaga ay medyo matitiis. Natawa siya at sinabing maganda ang ginawa ng lalaki. Nabanggit niya na kung makikita niya ang illusory na doppelganger, mahihirapan ang assassin na labanan siya. Na-rate ni Karen ang mga kakayahan ni Leon sa itaas ng rango B. Nagulat si Leon sa pagtatasa na ito. Kung tutuusin, hindi pa rin niya ma-materialize ang aura niya. Sinabi ng batang babae na ang aura ay isang talagang malakas na sandata, ngunit kailangan mong umiwas sa suntok at ito ay isang cakewalk, at ang paningin at paggalaw ng katawan ng lalaki ay nagpapahintulot sa kanya na gawin iyon. Ipinaliwanag niya na ang tangible aura ay may kakayahang magputol ng bakal at makabasag ng mga bato, ngunit sa sarili nitong, hindi nito kayang habulin at talunin ang mga umiiwas na kaaway. Karamihan sa mga assassin ay madalas na isang hakbang sa likod ng mga adventurer na may katulad na rango.
Ang tanging paraan upang manalo ay upang madaig ang iyong kalaban sa lahat ng mga gastos. Iyon ay isang tagumpay din. Ang Undertaker mismo ay madalas na nakakalito, na tumama sa mga target mula sa malayo. Sinabi ni Karen na ang mga plus point ng lalaki ay matatag na batayan at isang matalas na mata, ngunit ang lahat ng ginawa niya ay panatilihin ang kanyang cool, ngunit mayroong isang downside. Ang mga kasanayan upang linlangan ang kaaway ay ganap na wala. Nabanggit ng batang babae na pagkatapos na maitaboy ang pag-atake, mahirap para kay Leon na muling kunin ang inisyatiba. Naisip ni Leon ang mga salitang ito. Nagsimula siyang mag-isip kung paano niya malilinlang ang kanyang kalaban. Hinawakan ni Karen ang lalaki sa leeg at sinabi sa kanya na huwag irak ang kanyang utak. Pagkatapos ng lahat, ang pagdaraya ay pinupunan lamang ang isang puwang sa kasanayan, isang batayan upang bumuo ng isang pundasyon para sa pagmamaniobra. Sinabi ng batang babae na hindi niya alam kung sino ang mentor ni Leon, ngunit dapat itong maging isang henyo o isang hindi pa nagagawang halimaw. Kinakabahang naalala ni Leon ang kanyang mentor, si El Cid. Sa sandaling iyon, sinabi ni Karen na wala siyang pagkamalikhain sa kanyang mga pag-atake at paggalaw. Itinuro ng batang babae na hindi na kailangang ulitin ni Leon pagkatapos niya, ngunit kapaki-pakinabang na magkaroon ng ilang iba't ibang card sa kanyang manggas. Napagtanto ni Leon na tama si Karen. Marahil ay hindi niya dapat pabayaan ang mga trick na makatutulong upang matiyak ang tagumpay. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at nagpasya na maaari siyang maging mas malakas kung magdaragdag siya ng iba't ibang mga diskarte sa kanyang arsenal. Biglang yamakap ang isang Claude na paa sa bata at ang isang nanginginig na boses ay nagsabi na sapat na ang mga laban para sa araw na ito. Ito ay nagkakahalaga ng paglipat sa susunod na klase. Tumalbog si Leon mula sa anino ng Undertaker. Tinakot ni Karen ang lalaki sa kanyang pagkabansot. Nakangiting pinayuhan ni Karen ang bata na huwag isipin ang kanyang narinig. Iminungkahi niya na subukang gawing tangible ang kanyang aura upang lumikha ng isang aura na sandata. Tinanong ng dalaga kung saan sila huminto noong nakaraan. Si Leon ang nag-udyok sa pakikipag-ugnayan sa pagitan ng katangian ng aura at ang paraan ng pagsasanay. Ipinagpatuloy ni Karen ang temang ito at sinabing ang aura ay isang puwersang nilikha ng pagsasala ng katawan ng may-ari nito. Ito ay isang uri ng pagsisiwalat ng kakanyahan nito. Ang batayan ay nagiging karanasan sa buhay at pananaw sa mundo ng paksa. Kung titingnan natin ang halimbawa ng pagharap sa kalaban, ang ilan ay matapang na nakikipag-ugnayan at ang ilan ay tumakas. Gayunpaman, imposibleng makilala ang mabuti sa masama batay sa mga katangian lamang. Upang sanayin ang aura ay upang gawing mas dalisay at mas malakas ang kakanyahan nito. Nagbigay si Karen ng halimbawa ng pagsasabuhay ng aura ng katangian ng apoy, patuloy na pagsira ng isang bagay, pakikipaglaban sa isang tao, o pagkapagod sa iyong sarili hanggang sa punto ng pagkahapo. Karamihan sa mga naturang aksyon ay nagreresulta sa pinakadalisay na pagkakapare-pareho ng isang aura ng apoy. Nakaramdam ng kilabot si Leon sa impormasyong ito. Ipinaliwanag ni Karen na depende sa katangian, iba-iba ang hirap ng pagsasanay. Sa kaso ng kanyang katangian ng anino, ang pagsasanay ay binubuo ng pagkumpleto ng mga misyon. Sinabi ni Karen na ang katangian ng araw ay sumisimbolo sa Diyosa, at ipinakikita mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon sa bayani ng isang panahon. Sa pagtingin sa hitsura ng dalaga, hindi masyadong makapag-focus si Leon sa kanyang mga sinabi. Tinanong ng dalaga si Leon kung ano ang pumapasok sa isip niya nang marinig ang salitang sikat ng araw. Sumagot ang lalaki na kinakatawan niya ang walang katapusang liwanag na maliwanag na nagliliwanag sa buong mundo o nagpapaalis sa kadiliman sa paligid niya. Biglang tinamaan ng kutob si Leon. Napagtanto niya na ang kanyang aura ay nagbibigay liwanag sa lahat ng nasa paligid niya. Napansin ni Karen na ang bata ay gumuhit ng isang uri ng paralel para sa kanyang sarili. Marahil ang nakaraang pagsasanay ang nagpasigla sa kanya. Ngunit naramdaman ni Leon ang kumukulong parang magma na aura na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sa tulong ng kapangyarihan ng espiritu, kinakailangan na hilahin ang daloy ng kaunti at tumutok. Nakolekta sa mga daliri, ang batang lalaki ay nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang init na parang may nasusunog. Pero hindi niya maintindihan kung paano ilalabas ang aura. Siya ngayon ay 100% sigurado na ito ay tungkol sa araw. Natigilan si Leon at inilabas ang buong lakas. Nagsimulang umiral ang kanyang aura. Ito ay tila isang maliit na nakakapasong araw. Namangha si Karen sa kapangyarihan na nakita niya sa kanyang harapan. Napagtanto ni Leon na ang lahat ay tungkol sa liwanag. Hindi pa man niya ito magagamit bilang sandata, nagawa pa rin niyang maglabas ng patak ng aura. Biglang naputol ang aura at pagkatapos ihagis ang huling paglabas ng enerhiya ay nawala. Napaatras si Leon na may matinding sakit sa braso.
Pakiramdam niya ay nakuryente siya. Napagtanto ni Leon na nanghiram niya ang kapangyarihan ni Elcid, hindi niya alam kung gaano kataas ang limitasyon ng aura materialization. Nagsimulang purihin ng batang babae si Leon, sinabi na ang batayan ng paglikha ng isang material na aura ay upang kontrolin ang aura na dumadaloy sa labas ng katawan. Sinabi niya na ang pinakamahalagang bagay ay nahawakan ng lalaki ang patak ng liwanag ng hindi bababa sa ilang segundo. Kung maaari niyang taasan ang kanyang saklaw at ilapat ang aura ng mas matatag, ang pagsasanay ay tapos na. Ang lalaki ay tumingin sa batang babae na may pagtataka, naghihintay ng karagdagang paglilinaw. Ipinaliwanag ni Karen na parang kinikilala ang daloy ng aura, tulad ng daluyan ng dugo, at unti-unting hinihila ito palabas ng katawan. Ito ay nangangailangan ng maraming enerhiya, kaya kailangan mo ng isang matatag na sirkulasyon. Pumasok si Jeezer at sinabing ang pag-materialize ng aura base sa mental image ay parang sugal. Kung naglalabas ka ng maraming daloy ng aura, hindi mo magagamit ito ng mahabang panahon. Tinanong ni Leon kung natapos na ba ng bishop ang kanyang inspection. Sinabi ni Jeezer na nakakuha siya ng paunang pagtatasa sa pinsalang ginawa ni Leon at Karen kanina. Pakiramdam ng mga lalaki ay parang maliliit na bata na pinagsasabihan ng isang matanda. Ngunit pag-uusapan nila ang tungkol sa mga ulat sa ibang pagkakataon, dahil ang obispo ay nagdala ng mensahe mula sa santo. Nagulat si Leon na pinarangalan siya mismo ng santo sa pamamagitan ng pagpapadala ng personal na liham. Ngayon lang nagkaroon ng succession ceremony. Ang santo ay kailangang tumanggap ng sagradong kapangyarihan ng higit sa 10 obispo mismo. Kahit na ang isang tao na naabot ang mga limitasyon ng karunungan ay hindi makatiis sa ganitong uri ng kapangyarihan. Walang nag-iisip na masisira niya ang kapangyarihan ng dating santo sa seremonya. Ngunit nagtagumpay ang ikawalong Saint Elahan. Ngayon, ipinanganak ang pinakamalakas na santo na sumuporta sa bayani. 300 taon na ang nakalilipas, ang unang santo ay sumama sa dakilang bayani, si Emperador Rodrigo. Sa kanyang paggala, napagtanto niya ang kanyang kawalan ng kakayahan. Kung tutuusin, dapat magkaroon ng lakas upang talunin ang kasamaan, hindi lamang ipagdasal ang kagalingan ng bayani. Sa utos ng unang santo, nilikha ang Iron Castle. Kaya, ang simbahan ang naging pinakamalakas na armadong grupo sa kontinente. Ang lugar ng santo ay nilikha upang magbigay ng suporta para sa bayani. Napakalaking biyaya ang bumaba kay Elahan. Naintindihan naman iyon ni Elahan. Ngayon ay maaari na siyang lumaban kasama ang isang bayani. Ito ang pinagsisikapan ng lahat ng mga santo. Si Elahan ay may isang huling pagsubok na natitira upang ipasa, paghahanda para sa laban. Nagningning ang katawan ng magiging santo at nagsimulang magbago ang kanyang damit.